Maulang panahon ng bumungad sa ilang lugar sa Luzon ngayon pong Lunes dahil sa hanging habagat. Yan at ang nagdaang bagyong Krising nag-iwan po ng 2 kumpirmadong patay. Batay sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, may 3 pang nasawi na binavalidate. Isa naman ang kumpirmadong sugatan. Binavalidate naman ang 4 na iba pa. 7 ang pinaghahanap pa. Mahigit 800,000 tao mula sa 16 na rehiyon ang apektado ng masamang panahon. Nagdeklara na ng state of calamity ang bayan ng Umingan sa Pangasinan dahil sa pagbahang dulot ng bagyong Krising. Utos naman ng Department of Agriculture, mamahagi na ng tulong sa mga apektadong magsasaka at mangingisda. Base sa kanilang inisyal na ulat, mahigit 2,000 magsasaka ang naapektuhan. Umabot naman sa mahigit 50 milyong pisong halaga ng agrikultura ang napinsala ng bagyong Krising at habagat sa Western Visayas at Mimaropa. Wala na po ang bagyong Krising pero isang panibagong low pressure area ang binabantayan sa Philippine Area of Responsibility. Namataan niya ng Pag-asa 950 kilometers east-northeast ng Eastern Visayas. May medium chance daw itong maging bagyo at tatawaging bagyong Dante. Sa ngayon, wala pang epekto sa bansa ang nasabing LPA. Hanging habagat pa rin ang magpapaulan ngayong araw. Base po sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin halos buong Luzon kasama na ang Metro Manila sa mga susunod na oras. May ulan din sa ilang panig ng Visayas at Mindanao. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Bunsod ng panay na ulan, ilang dam ang nagpapakawala ngayon ng tubig. Sa latest monitoring ng Pag-asa, 6 na gates ang nakabukas sa Binga Reservoir sa Benguet. 4 sa Ambuklao habang 1 sa Ipo Reservoir. Ang tubig na inilalabas ng Ipo dumidiretso sa Bustos Dam. May water release na rin ng Bustos sa Bulacan. Pinaalalahanan ng mga residente sa mga bayan ng San Rafael, Bustos, Baliwag, Pulilan, Plaridel, Kalumpit, Hagonoy at Paumbong na maging alerto sa posibleng pagbaha. Pinaalerto rin ng paradya ng mga nakatira sa paligid ng Tulyahan River dahil sa posibleng pag-apaw naman ng tubig sa Lamesa Reservoir. Nasa halos 80 meters na ang tubig sa nasabing dam, napakalapit sa 80.15 meters na normal high water level nito. Kapag nangyari ito, diretso ang tubig sa Tulyahan River na posibleng maging dahilan ng pagbaha sa ilang lugar sa Quezon City, Valenzuela at Malabon na nasa paligid ng ilog. Perwisyo ang inabot ng mga taga-Giginto, Bulacan dahil sa bahang hatid ng hanging habagat na sinabayan pa ng high tide. Apektado tuloy ang kanilang pamumuhay at kabuhayan. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Magdamag ng ambasi na Nanay Cecilia dahil sa bahang pumasok na sa bahay nila sa barangay Ilang-Ilang, Giginto, Bulacan. Sinabayan daw kasi ng malakas na ulan kahapon ang high tide. Lahat ng gamit namin nakataas na po sa higaan namin. Kami po halos wala nang matulugan dahil nakataas po lahat ng gamit. May mga bata pa po kaming kasama sa loob ng bahay. Warak-warak na rin po ang dingding. Ang mga haligi po wala na. Marupok na. Kahit anong taas o dumi daw ng baha rito, wala raw silang magawa kundi lusungin ito para maghanap buhay. Kwento naman ng tindera ng gulay na si Aneta, nalubog din sa baha ang pananim na gulay kaya tiyak daw na wala silang maaani. Ang amin mga gulayan doon, walang pinakikinabangan kasi nasisiran ang tubig. Ilinulubog talaga ito. Hindi na kami nakakagpananim doon kasi ganito, lubog talaga palagi. Hirap habuhay talaga. Walang kung nahititinda ng marami. Apektado rin ang iba pang negosyo tulad ng karinderya ni Joel. Matumal daw ang kita kahapon nang abot pa sa bewang ang baha, kaya umaasa silang makakabawi ngayong araw. Talagang naka-epekto po kasi gawa nung walang pupunta rito, walang kakain. May kamakain naman, may bumibili, kaya lang ilan lang. Ayon sa Bulacan PDRRMO, nagpakawala ng tubig ang Bustos Dam kasunod ng malalakas na ulan. Isa pa raw ito sa mga nagpalala sa baha rito sa probinsya. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update po tayo sa lagay ng panahon ngayong may hanging habagat at bagong low pressure area. Kausapin natin si Pag-asa Weather Specialist Ana Cloren Horda. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga din po, Sir Rafi, gandi sa ating mga taga-subaybay dito sa Balitang Hali. Opo, unahin po natin itong hanging habagat. Hanggang kailan po ito magpapaulan sa bansa?
Itong habagat po ay nakakaapekto ngayon sa buong bahagi ng ating kapuluan at inaasahan natin na halos buong linggo po na to ay habagat pa rin po yung weather system na makakaapekto sa ating bansa. Ano pong asahan panahon sa buong maghapon? Kasi obserbasyon natin, napakalakas ng buhos ng ulan, bagamat pabugso-bugso lamang po ito. Ngayong araw po, no, dahil sa habagat dito sa Metro Manila, pati na rin sa mga Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, pati na rin po sa Tarlac, Pampanga, Bulacan, at sa May Cavite, Batangas at Rizal, inaasahan pa rin po natin ngayong araw yung halos bugso-bugso na malakas na mga pag-ulan. Dala nga po nitong habagat. At ngayon nga po sa Rapi, nakataas na rin po yung ating orange warning po dito sa Metro Manila, Cavite, Rizal, Bulacan, Pampanga, Zambales, Bataan, pati na rin sa Batangas at sa ilang areas sa Laguna. Kaya po, pinag-iingat po natin yung ating mga kababayan dahil for the next 3 hours ay may kalakasan po yung mga pag-ulan na ating inaasahan. At ganoon din po sa ibang bahagi ng Luzon, no? May mga pag-ulan din po tayo, mga scattered rains po inaasahan ngayong araw. Ganoon din sa bahagi po ng Visayas. At dahil matagal-tagal na yung mga pag-ulan, itong sinasabi niyong paparating pa na malakas na buhos ng ulan, talaga magpapabaha po ito, hindi ho ba? Yes po, mataas po ang tsansa na magdala po ito ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar. Itong bagong low pressure area po sa loob ng Philippine Area of Responsibility, talaga bang malit itong tsansa na maging bagyo? Pero ano magiging epekto nito dito sa kalupaan ng bansa? Yes po, Sir Rafi. Sa ngayon, meron po tayong minomonitor na isang low pressure area sa misilang bahagi ng Southern Luzon or ng Visayas area po, no? At itong LPA na to, mababa po yung tsansa na maging isang bagyo within 24 hours. Pero kung makikita po natin, meron pa po tayo nakikita na isang cloud cluster o kumpol ng kaulapan sa may bahagi po ng, o silangang bahagi ng northern or central Luzon area na kung saan itong cloud cluster sa may silangang bahagi ng northern central Luzon area ay posible rin po maging isang low pressure area within the day. At itong dalawang posibleng low pressure area nito ay magkaroon po na isang sirkulasyon, no? Or parang kung imagine po natin ay magsasama po silang dalawa at yun nga po, ito po yung kumbaga maghahatak o magpapairal po sa habagat sa atin ngayong linggo po na ito. So bagamat malayo pa po yung LPA at pambuo pa lang po yung panibagong sama ng panahon na ating monitor, ay binabantayan na ho natin, no, dahil nga patuloy pong iiral yung habagat dahil po dito sa mga sama ng panahon na posible pong mabuo ngayong linggo po na ito. Ito pong interaction ng dalawang LPA, ano po magiging epekto nito? Mas magiging malakas ho ba kung sakaling maging bagyo ito? At anong mga apektong lugar dito po sa bansa? Yes po, sa ating pagtaya sa Rafi, ngayong Miyerkules o hanggang Huwebes ay hindi natin i-rule out yung possibility na maging bagyo din po itong minomonitor nating sama ng panahon o low pressure area. Pero sa ating latest analysis, posibleng palabas rin po ito na ating area of responsibility at hindi po natin naasahan na magkakaroon ng direktang epekto sa anumang bahagi po na ating bansa. Ngunit atin pong babantayan itong posibleng hatak po nito sa habagat na kung saan pagdating nga rin po ng Martes, Miyerkules hanggang Biyernes po, no, inaasahan natin na malaking bahagi ng ating kapuluan yung posible pong makaranas ng bugso-bugsong malakas na mga pag-ulan dala ng habagat. Muli, ano po mga lugar yung posibleng bahain dahil sa hanging habagat? Yes po, dahil po sa habagat, ito pong lalo na po nasa western section ng Luzon, western section ng Visayas, posible po may malakas na mga pag-ulan at dito rin po sa atin sa Metro Manila at sa Central Luzon po, no, lalo na itong Zambales, Bataan, Pampanga, Tarlac, lalo na po sa may Bulacan area, mataas po yung tsansa ng mga pagbaha po dyan, pati na rin po sa Calabarzon area at lalo na din sa may Occidental Mindoro. Nabanggit niyo po hanggang Miyerkules o Huwebes itong masamang panahon, pero makikita po ba natin yung hanging araw ngayong linggong ito? Opo, ngayon Sir Rafi ay dito sa Luzon area, pati na rin po sa Western Visayas ay halos mababa po yung tsansa na makita po natin yung haring araw ngayon, no? So generally cloudy po tayo for the whole week. At yung mga pag-ulan ay hihinto lamang ho saglit pero wag po tayong pakampante dahil nga halos all throughout the day may mga pag-ulan po tayo na inaasahan. Pero sa Mindanao area po, may gradual improvement ng weather tayong inaasahan dyan. Then ganun din po sa Central at sa Eastern Visayas. Opo, ganun ho ba yung characteristics ng ulan ngayon? Napakalakas na ulan, bagamat sandali lamang ito, pero buhos parang bagyo kuminsan, yung lakas ng buhos nito. Yes po, Sir Rafi, no, yung karakteristik po kasi ng habagat ay malalakas po yung bugso po nito, lalo na sa gabi, hapon-gabi, madaling araw po. At yun nga, medyo umaga hanggang papatanghali, medyo nagkakaroon po siya ng break pero sa gilitan lang po at may mga bugso pa rin na mga pag-ulan.
So yan po yung karakteristik po ng habagat natin. Kaya ganun po yung pattern na asahan po natin ngayong week po na ito. So dapat maging maingat, lalo't gabi pa pala. Ganito yung katindi ng ulan. Dapat mag-ingat yung mga bahaing lugar. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Salamat po Sir Rafi. Magandang umaga. Pag-asa Weather Specialist, Ana Cloren Horda. Dahil po sa masamang panahong hatid ng habagat, suspindido ang klase sa ilang lugar sa bansa. Wala na pong afternoon classes ang preschool hanggang senior high school sa public at private schools sa Mandaluyong. Kasama rin po riyan ang alternative learning system. Kanselado naman ang klase sa lahat ng antas sa Naik, Cavite. Gayon din sa mga bayan ng San Marcelino, San Felipe, San Narciso, Castillejos, Botolan at Olongapo sa Zambales. Sa Kabanggan, Zambales, kinder hanggang grade 12 lang ang walang pasok ngayon pong araw. Habang walang pasok ang daycare hanggang senior high school sa Iba, Zambales. Suspendido rin ang klase mula elementary hanggang grade 12 sa Palawig, Zambales. Ipatutupad naman muna ang modular distance learning sa lahat ng antas sa San Antonio, Zambales. Wala rin pong in-person classes ang daycare hanggang grade 12 sa Kibungan, Benguet. Tutok lang po dito sa Balitang Hali para sa iba pang anunsyo ng class suspensions. Sa ibang balita, nasa Amerika na si Pangulong Bongbong Marcos para sa pulong nila ni US President Donald Trump. At live mula sa Washington DC sa Amerika, may ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra! Yes, Rafi, dumating nga si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Amerika ng 2:48 p.m. Linggo po yan dito, pero 2:48 a.m. ng Lunes dyan sa Pilipinas. Sinalubong po siya ni U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, at Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez. Nananatili si Pangulong Marcos sa Blair House kung saan din tumuloy ang mga magulang niyang sina dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at dating First Lady Imelda Marcos sa kanilang state visit noong 1966. Makakapulong ni Pangulong Marcos Jr. sina U.S. Secretary of State Marco Rubio at U.S. Defense Secretary Pete Hegseth sa Pentagon. Sa oras sa Pilipinas ay mamaya na po yung 7 p.m. mangyayari. July 22 naman, magkikita sina Marcos Jr. at Trump sa White House. Ito ang unang bilateral meeting ng dalawang presidente mula nang magsimula ang ikalawang termino ni Trump noong Enero. Ang pagbisita ng Pangulo sa Amerika ay sinalubong ng kilos protesta mula sa ilang grupo. Tila inuna raw kasi ni Pangulong Marcos Jr. ang economic at military interest ng Amerika kesa sa interest ng Pilipinas. Sinisikap pa namin kunin ang pahayag ng Malacanang kaugnay nito. Sabi naman ni Ambassador Romualdez, nirerespeto niya ang saloobin ng mga nagkilos protesta at sabi pa nga niya, mas magugulat siya kung hindi sila nagprotesta rito. Dagdag niya, pag-uusapan din kung paano makikinabang ang Amerika at Pilipinas sa isa habang isinusulong ang kanilang interes. Narito po ang pahayag ni Ambassador Romualdez. Hindi na pwede yung anong pwede natin makuha sa isang bayan. Kailangan ano yung tama para sa dalawa. Pero most important, yung anong mas mabuti para sa atin. It'll be more on discussions on how we can continue to cooperate with the United States, our major ally. At the same time, also, I think President Marcos would like to see how we can work with the United States and other countries that have the same mindset as far as the West Philippine Sea is concerned. Rafi, sa ngayon ay nananatili nga sa Blair House si Pangulong Marcos at kanina nagkaroon siya ng pagpupulong sa ilang miyembro ng kanyang gabinete. As sinasabi sa atin, Ambassador Romualdez ay mahalaga yung imbitasyon ng Amerika na manatili siya sa Blair House dahil hindi daw lahat ay naiimbitahan doon. Bagamat in the past daw ay nakastay na rin doon si dating Pangulong Cory Aquino at dating Pangulong Gloria Arroyo. Rafi? Sandra, nabanggit ni Ambassador yung issue sa West Philippine Sea. Anong inaasahang matatalakay tungkol dyan?
Sa ngayon, Rafi, wala silang specific na sinasabi kung ano talaga yung points of discussion tungkol dyan. Pero ang sinasabi niya kasi patuloy naman yung negosasyon at o pag-uusap. Katunayan, bumibisita sa Pilipinas ang mga US high-ranking US defense officials at patuloy ang komunikasyon. Ang sinasabi niya ay kumbaga magbibuild lang sila ng pag-stronger alliance at dahil naman daw meron tayong mga agreement naman na existing at sa tingin niya ang dalawang leader ay iigtingin lamang o patitibayin ang alyansa na yan. Rafi? Sandra, tungkol naman doon sa 20% reciprocal tariff, obserbasyon kasi ng ilan, may mga kapitbansa tayo dito sa rehiyon na nakipagdegosasyon sa Amerika nang hindi nagtutungo sa Amerika. Yung kanilang mga leader napababa pa yung porsyento ng taripa na ipinataw sa kanila ng Amerika. Ito bang pagtungo ng Pangulo dyan sa Washington ay mas mangungulugan na may tsansa na mapababa talaga itong taripa na ipapataw ng Amerika sa Pilipinas? Naitanong din yan kanina, Rafi, kay Ambassador Romualdez. Ang sinasabi niya ay bago pumunta rito ang Pangulo ay may mga pag-uusap na yung mga ranking officials din natin at ng Amerika. Kumbaga meron ng gumugulong na pag-uusap at dito daw sa paghaharap nila ay muling mare-raise yung kung ano man yung naging resulta ng mga pag-uusap na yon. Pero Rafi, sa ngayon wala rin siyang masabi kung meron bang agreement na talagang nabubuo sa pagitan ng dalawang bansa. Rafi? At Sandra, apektado rin yung mga Pinoy sa mas mahigpit na immigration policy ng Amerika. Anong mapag-uusapan dyan? Yan, Rafi, ang sinabi sa atin ni Ambassador Romualdez kasi kasama siya sa talagang paghahanda dito sa pagbisita ng Pangulo. Pero sabi niya, hindi na mapapag-usapan yung issue ng immigration na naging controversial nga rin dito sa Amerika. Bagamat sinasabi niya ay patuloy lang din naman na nakikipagtulungan ang Pilipinas sa US government at sabi nga niya meron daw ngayong identified ang kanilang Immigration and Customs Office kung saan mahigit 3,000 Pilipino yung monitored nila na hindi naman daw nakakulong pero for deportation na. Pero yun nga, sabi niya, ang issue na yan ay talagang hindi mapapag-usapan sa pagitan ng dalawang leader. Rafi? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Hulikam na away kalsada sa Marikina, nagsuntukan ang dalawang motorista dahil umano sa gitgitan. Ang isa sa mga sangkot, aminadong bubunot pa sana ng baril bilang panindak. Balitang hatid ni EJ Gomez. Sa kuha ng CCTV sa Barangay Concepcion 1, Marikina City noong Huwebes, kita ang lalaking nakapulang short na isang TNVS driver at lalaking nakaitim na pantalon at nakasuot ng bag, isang motorcycle rider. Nagtatalo sila dahil umano sa nangyaring gitgitan sa kalsada ayon sa pulisya. Sinusubukan daw mag-overtake ng rider pero di raw pinagbigyan ng driver ng kotse. Binusinahan ng suspect yung biktima. Nagkagit-gitan sila sa daan. And then, yun nga, huminto yung kotse doon sa isang gasolinahan para nga maayos o mapag-usapan. Pero ang nangyari, bigla na lang sinuntok yung biktima and sinipa yung kotse. And minura pa at para pinagbantaan. Sa CCTV, kita ang pagturo ng driver sa umano'y bakas ng pagsipa ng rider sa pintuan ng kotse. Nagsagutan pa sila hanggang sa nagsuntukan ang dalawa. Sapul din ang tangkang pagbunot umano ng baril ng rider. Hindi naman nailabas pero akmang parang may bubunutin doon sa sling bag. Inaresto ang 45 anyos na rider na napag-alamang nagtatrabaho bilang security guard sa isang online shopping at shipping company. Na-recover sa kanya ang isang sling bag, 38 caliber na revolver at mga bala nito. Lumabas din sa investigasyon ng pulisya na nakainom ang rider. Ayon sa suspect na si alias Kiko, ang driver ng kotse raw ang nagsimula ng kanilang away kalsada. Aminado siyang nagtangkang bumunot ng baril para lang daw sana takutin ang 30 anyos na driver. Nagmamadali lang po ako kasi malilita ko tapos malakas yung ulan.
Siya po yung unang nanggit-git, ma'am eh. Pasigsag-sigsag yung takbo niya. Ayaw magpasingit kahit kunti, ma'am eh. Tapos, kinumpronta ko, ma'am. Sabi ko, ano bang problema mo, sir? Kasi, muntik mo na akong banggain eh. Galit sa akin. Tapos, sinipa ko yung sakyan. Tapos, pagsipa ko, hinabol niya ako, kinuha yung susi ko. Tapos, ayaw niya ibigay. Sabi ko, ano bang gusto mo? Gusto mo na bariling kita eh. Pero yung baril sa loob lang. Sa loob ng magmam. Umamin din siyang kargado ng ilang bala ang dala niyang baril. Hindi raw siya nakainom. Naharap ang suspect sa mga kasong grave threat, physical injury, malicious mischief at paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang sangkot na driver. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Paalala po muli, nakataas ngayon ng orange rainfall warning dito po sa Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, apektado rin ng Cavite, Rizal, Bulacan, Pampanga, Zambales, Bataan at ilang panig ng Batangas at Laguna. Mataas po ang tsansa ng pagbaha sa mga nasabing lugar sa gitna ng pag-uulan. Isinailalim naman sa yellow rainfall warning sa Tarlac at ilan pang bahagi ng Laguna at Batangas. Posible rin ang baha. Tatagal ang orange at yellow rainfall warnings hanggang alas 2 mamayang hapon. Beep, 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 panibagong oil price hike ang haharapin ng mga motorista bukas. Batay sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, 1 peso and 10 centavos kada litro ang taas presyo sa diesel. 40 centavos naman ang dagdag sa kada litro ng gasolina, habang sa kerosene may dagdag na 70 centavos kada litro. Ikalawang linggo na yan ang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon sa DOE, nakakaapekto riyan ang polisiya sa taripa ni US President Donald Trump. Ito ang GMA Regional TV News. Iba pang maiinit na balita sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Pansamantalang isinara sa mga motorista ang Longlong Tamawan Road sa Baguio City dahil sa gumuhong bahagi ng isang bundok. Chris, may nadamay ba sa insidente? Rafi, mabuti na lang at walang natabunan o nasaktan sa rock slide sa gitna ng pananalasa ng bagyong Krising at Habagat. Ayon sa mga otoridad, sinakop ng guho ang buong kalsada. Inumpisa na rin ang clearing operations doon pero matatagalan daw dahil sa kapal ng lupa at bato. Pinapayuhan nila ang mga motorista na dumaan muna sa alternatibong kalsada upang hindi maabala ang kanilang biyahe. Sa Cayapa, Nueva Vizcaya naman, isinara sa mga motorista ang bahagi ng Nueva Vizcaya-Benguet National Road dahil din sa landslide. Inabot ng halos 5 oras ang clearing operations sa Junction Cayapa Proper Uyawe section. Nadaraanan na ngayon ang kalsada.